Naglabas po ng kanyang pagkadismaya itong si Mayor Baste dahil sa ginawang panghaharang ng mga taga-Tacloban upang hindi matuloy itong hakbang ng maisog. Matindi po ang utos ng nasa itaas dahil ang binyo para sana ay gaganapin itong hakbang ng maisog ay ginawang parkingan ng mga malalaking truck. Una na po nagsalita itong si Mayor Alfred na hindi siya papayag na magkaroon ng hakbang ng maisog sa Tacloban. Bakit takot po sila na magsalita? Bakit takot po sila na marinig ang sasabihin ng mga participant ng hakbang ng maisog? Bakit takot sila na si Tatay Digong ay magsasalita? Earlier you have said no that the Hakbang ng Maisog will further insist on its constitutional right. Can you further walk us through on that, sir? Well, ganito yan. As much as we can, we go through the formalities. So, pumunta kami ng doon. Sa Bulacan to nagsimula na hindi na talaga kami na sa Davao kasi siyempre doon man ako. Then sa Davao del Norte medyo okay man. Then so ngayon ang nangyari dito sa Bulacan and sa Dumaguete dito walang response from the LGU. So but since it is a constitutional right, I think the permit is only a formality. But if you really have to, invoke your right, you can express how you really feel. So, kung pigilan ang hakbang ng maisog, then, like I said, we can really insist to do what we want. Within the bounds of the law. Like I said, it's a peaceful assembly. So as long as there is no damage to any person or property, then it's okay. So ang nangyari kasi diyan sa Tacloban, mga kababayan po natin, hindi po sila nang binigyan ng ibang opsyon para sana gaganapin itong hakbang ng maisog. Ang pinagtataka lang po natin, mga kababayan, kasunod po ng pahayag ni Bongbong Marcos na umano'y na walang nagawa ang dating administrasyon ni PRRD para matulungan ang mga taga-Tacloban o para mabigay ang mga kailangan diyan ng mga biktima nitong nakaraang bagyong Yolanda. So nagsalita rin po yung mga taga-Tacloban at naglabas ng kanilang pagkadismaya dahil po sa sinabi ni Bongbong Marcos. At labis po sila na nagpapasalamat kay Tatay Digong dahil po umano sa kanyang ginawa para mabigyan sila ng libreng pabahay. Maraming naganap po dahil may mga ilang mga kababayan natin na galing pa ng Davao Oriental para mag-attend sana sa ganitong event ay hinarang din po ng mga pulis. So ganun po ang kanilang ginawa. Talagang hindi sila papayag na magkaroon ng hakbang ng maisog. Takot po sila na marinig ang sasabihin ni Tatay Digong sa mga rally po ng hakbang ng maisog. Peaceful rally po ito, walang gulo, ngunit ang mga pulis doon ay may mga dala ng shield. Yung shield na ginagamit sa mga anti-riot. Nagpapasalamat po itong si Mayor Baste dahil sabi nga niya, ang mga pulis ay hindi naman mananakit yan. Maganda pag nandyan sila, at least may mga protection po. Sigurado hindi sila mananakit, lalo na kung wala namang ginagawa ang mga magrarally o yung magsasalita para sa hakbang ng maisog. Ngayon mga kababayan, pati umano yung pagdidistribute ng pagkain dahil may mga pagkain po na supposed to be ay ipamimigay sa mga dadalo ng hakbang ng maisog, nakahanda na po, dahil hindi naman natuloy at kinansila na lang dahil nakita naman po ng mga organizer kung ano ang kanilang ginawa para maharang ang event, ipinamimigay na lang po sa mga pabahay na pinuntahan po ni Mayor Baste. Ngunit may mga ilang tao pa po na ipinagbabawal ito. So ganun pa man, ay nadaan naman sa usapan. So pumayag sila
na ipamigay na lang ang mga pagkain. Pero nandun pa rin po sila, nakaabang at nakabantay. So, ano nangyayari nga po sa ating bansa, sabi ni Tatay Digong? Nasaan na ang demokrasya? Ngunit sa ganitong paraan po na kanilang ginagawang panggigipit, pinangako ni Tatay Digong na hindi po siya mananahimik at patuloy na magsasalita. Mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento patungkol sa isyong ito? Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.